Alam nyo, minsan, ang isang dambuhalang political firestorm, nagsisimula lang yan sa isang amoy. Amoy ng usok. Yan ang titignan natin ngayon. Paanong ang isang simpleng aligasyon sa Senado ay biglang naging isang ganap na domino effect ng pagkukunwari at, oo, kataksilan. Wala nang pinakamagaling na artista, kundi kriminal. Yan, mismong binitawang salita ni Senator Robin Padilla. At alam nyo, sa kwentong to, parang naging propesiya yan sinabi niya, sa paraang hindi niya siguro inaasahan. So, sino ba ang bida sa kwento natin? Walang iba kundi si Senador Robin Padilla. Kilala niyo naman siya, di ba? Action star turned politician. Ang imahe, yung tipong matigas laban sa krimen. At siya pa mismo ang pasimuno sa isang sobrang higpit na medical cannabis bill. Pero teka, biglang nagka-plot twist. Yung imahe niya niyan, biglang nayanig. Dahil, eto na, may umusbong na investigasyon tungkol sa paggamit daw ng marijuana. At hindi lang kung saan sa loob mismo ng Senado. At ang mas matindi, ang amoy daw tinutuntong pabalik sa extension ng opisina niya. So pag may ganiting iskandalo, anong gagawin mo? Well, dito na raw pumasok yung tinatawag na political playbook. Isang manual, kumbaga, ng pagkukunwari. Dito talaga makikita yung gulo Kasi isipin nyo, sa isang banda, si Senator Padilla, siya yung number 1 na nagsusulong ng super higpit na batas sa medical cannabis. Pero sa kabilang banda, yung mismong abuso na pinipigilan niya, yun daw yung nangyayari sa sarili niyang teritoryo. Grabe yung contrast, di ba? So, imbes na harapin yung problema, ang ginawa raw ng kampo niya, sunod yung classic na political playbook for damage control. Step 1, i-downplay mo yung issue. Step 2, ipaglaban ng due process. Step 3, maghanap ng ibang issue para doon mapuntang atensyon ng lahat. At Step 4, ang pinaka-classic sa lahat, maghintay ka lang, umasa na malilimutan din ng tao. Pero ito yung tanong ng marami, di ba? Subukan nating baliktarin yung sitwasyon. Kung sa opisina ng isang kritiko niya nangyari yan, ano sa tingin niyo ang gagawin niya? Malamang siya pa ang unang-unang sisigaw ng, imbestigahan yan. Yan mismo. Yan ang tinatawag na double standard. Okay, so naiipit na siya, di ba? Anong ginawa niya? Gumawa siya ng isang napakalaking hakbang. Pero imbes na tubig ang ibuhos sa apoy, parang gasolina yung ginamit niya. Paano? Sa pamamagitan ng isang bagong-bagong panukalang batas. 48 oras, guys. Wala pang 2 araw. Ganun kabilis pagkatapos pumutok ng skandalo, bigla siyang nag-file ng Senate Bill 1200. Isang dambuhalang bill na parang sinasabi, hoy, ako pa rin ang bida laban sa droga. At hindi to biro Ang laman ng bill niya, mandatory drug testing para sa lahat, mula presidente hanggang sa mga kandidato at kahit tayong mga kumukuha ng driver's license, lahat damay. Para siyang nagdeklara ng all-out war sa lahat. Siyempre, hindi yan pinalagpas ng mga kalaban niya. Ang ganti, mabilis at matalas. Ang sigaw ng marami, linisin mo muna ang sarili mong bakuran. Kitang-kita raw kasi na isa lang itong paraan para ilihis ang usapan. Pero okay, iset aside muna natin yung politika. May mas malaki pa palang butas yung bill niya. Ayon mismo sa mga legal expert, ito raw ay, mas political theater kaysa totoong polisiya. Walang legal na paninindigan. Bakit? Kasi yung mga pangunahing punto ng bill niya, na-settle na dati pa. Yung mandatory drug test para sa mga kandidato, sinabi na ng Korte Suprema noong 2008 pa na labag yan sa konstitusyon. Yung sa mga driver naman, tinanggal na yan mismo ng Kongreso dati kasi naging pugad lang daw ng korupsyon. Akala nyo, tapos na yung drama? Hindi pa. Dito palang magsisimula yung pinakamagulong parte kasi biglang sumabog ang isang political civil war at ang magkakalaban, hindi taga-oposisyon, kundi yung mga dati niyang kakampi. So, paano nagsimula yung gulo? Biglang may sumulpot na isang kilalang pro-Duterte social media influencer at pagpasok niya sa eksena, may dala siyang pasabog, isang bagong bansag para sa mga dati niyang kaalyado. Anong tawag niya? Team Bangag? Alam nyo, sa isang political camp na ang pundasyon ay ang war on drugs, yung tawagin mong bangag o adik ang sarili mong kakampi, yan na ang ultimate betrayal. Yan na ang pinakamasakit na tira. At hindi to patama lang
Diretso to. Inakusahan niya ang usang grupo na tinawag niyang Team Alpotera na sila raw ang Team Bangag. At pagkatapos may diretsyong hamon pa kay Senator Padilla. Ano, Senator Robin? Itotodo ko na ba? Grabe, public call-out talaga. So ito na yung implosion, yung mismong sandata nila, yung pag-akusa ng pagiging adik para patahimikin ng mga kritiko, yan na mismo yung baril na ipinaputok nila sa isa't isa. Sila-sila na ang nagpapatayan, gamit ang sarili nilang bala. Para mas malinaw, tingnan natin yung timeline. Mula 2016, yung war on drugs o tohang, naghasik niya ng takot, ang daling mag-akusa. Fast forward to now, yung iskandalo sa opisina ni Padilla biglang naging trigger. Nagkaroon ng boomerang effect. Ang resulta, sila na mismo ang nagbabansagan ng adik. Ang kilusan, sinisira na nila mula sa loob. So, anong ibig sabihin yan? Simple lang, yung mismong makina na binuo nila para durugin ang mga kalaban, yun na ngayon yung makinang dumudurog sa kanila. Kinakain nito ang sarili niyang mga piyesa. So after all that drama, anong naiwan? Well, para kay Senator Padilla, sira ang kredibilidad. Yung panukalang batas niya naging katawa-tawa. At ang pinakamalala, nabisto yung sinasabi ng mga kritiko na pagkukunwari sa likod ng buong political brand niya. At dito na papasok yung pinakamatinding irony sa lahat. Sa kagustuhan niyang magmukhang matapang at in control, ang nangyari ay kabaligtaran. Ang naipakita lang niya sa lahat ay kung gaano pala karupok at magulo ang sarili niyang political movement. Kaya iiwan natin kayo sa tanong na to. Kung ang isang giyera kontra droga ay nagiging giyera na sa pagitan ng mga magkakampi, sino pa ang natitirang kalaban? O baka naman, sila-sila na lang ang naglalaban-laban sa isang entabladong tuluyan ng lumabo ang linya sa pagitan ng mambabatas, artista at nag-aakusa.